Iba't ibang ahensya ng pamahalaan inilatag ang mga tulong na ibibigay sa mga biktima ng pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao City. May report si Waywaya Macal. Isa lamang si Aling Joanna Reyes na pinipilit na umahon matapos ang trahedyang nangyari sa kanyang pamilya. Higit 2 buwan nang maganap ang madugong pagpapasabog sa Rojas Night Market sa Davao City. Bagamat bakas pa din sa kanya ang hirap, nakalimutan ang nangyari sa kanila. Pero pilit siyang nagpapakatatag para sa kanyang 3 anak dahil isa ang kanyang asawa na nasawi sa pagsabog. Affect me emotionally. The children, they are coping up faster than me. Mas malakas kasi sa akin. So gina-encourage nila ako na, "Mami, it's okay." So okay. Slowly nare-recover, pero minsan din may mga times na bumabalik yung mga yung mga nangyayari sa amin, sa pamilya ko, sa lahat ng biktima, yung inulila yung 3 kong anak. Kahit hindi talaga mababayad yung lahat na yung ginawa nila sa amin, sa lahat ng mga biktima. Kaya naman malaking tulong sa kanya ang mga ibinibigay ng gobyerno na umaasa pa siyang maaprobang para sa kanyang mga anak. Sa interagency forum na ginawa ng city government, lahat ng sangay ng gobyerno ay binibigay ang bawat detalye kung ano ang maaari nilang makuhang assistance. Mula sa pagkakaroon ng livelihood programs, sa pagkuha ng mga trabaho, mga scholarship programs para sa mga anak, at maging ang mga benepisyo makukuha nila sa PhilHealth ay inilalatag ngayon ng iba't ibang ahensya gaya ng DSWD, DepEd, TESDA, DOLE, DOH, DTI, SSS at iba pa. Ilan lamang ito sa mga ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Davao para lamang makaahon na ang bawat biktima ng pagsabog. Would like to offer benefits that would basically ensure the future of not only the victims but also their families that are affected, especially those families of the victims who are left behind because nawala yung breadwinner. So yun naman ever since the policy of the city government of Davao, if similar things happen, would like to help everyone, not only the victims themselves and even their families, and would like to ensure their future. Hindi lang help na medical or whatever, even the possibility of offering educational benefits. Anya, hindi lamang ang lokal na pamahalaan ng Davao ang tumutulong sa mga biktima, maging ang national government ay tuloy pa rin ang pagbibigay assistance dahil may ilan pa din sa mga biktima ay nasa ospital hanggang sa ngayon. Nais kasi ng ina ng lungsod na si Mayor Sara Duterte Carpio na makaahon na ang bawat biktima. I would like to thank the national government agencies who will assist the city government to help the bombing victims. Let us all stand up against terrorism. Sa huli, ang layunin ng Interagency Forum sa mga benepisyaryo ay actually design para sa mga paano makapagbigay ng mas sustainable assistance sa victims ng September 2 bombing and their dependents. Initiated or led ito ng DOLE, but this is an interagency activity. So andito yung particularly yung local government of Davao, matapos kasing nabuo yung interagency plan of intervention para sa victims and their dependents. Ito na yon. So umpisa na nating niro-roll out. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma, Davao City.